Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News. Pahayag ito ni Secretary John Vic Remulla. Paano nila mahuli, maaresto o mapauwi si Saldico na problema sila ngayon. Ito. Pinag-aaralan talaga, ito ang pahayag ni Secretary Remulla. Pinag-aaralan talaga ng pamahalaan yung iba't ibang paraan. Mayroon sa United Nations, Interpol, hindi sigurado yan. Kawawa naman. Hindi sigurado yan. Pero, it's worth giving a shot na mabigyan tayo ng pagkakataon na mapauwi si Saldico. Okay, by the way, nakalimutan ko, advertisement lang muna tayo ha. Meron tayong stock ngayon ng dark chocolate. Ito, yung mga gustong mag-order, contact sa 0916-9000997. Limited po ang stock. First come, first serve. Hindi ako nagninegosyo nito. Umiinom lang ako ng dark chocolate araw-araw. Napakaganda ang resulta sa aking health dahil masarap, organic. Gusto ko lang din tulungan ang mga farmers sa Bukidnon na nagtatanim ng kakao para maibenta ang kanilang tablia o sikwate. So, nung isang araw may post na nabasa ko. Ang Pangulong Marcos Jr. nagbigay ng utos sa mga concerned government agencies na repatriate, pauwiin na si Saldico. At ang nabanggit doon na pamamaraan is ang Philippine government formal na mag-request ng repatriation sa bansa na hinihinalaan nila na nandun si Saldico. Example, Portugal. Yun ang hinala, yun ang pahayag ni Secretary Remulla. Ang problema, walang extradition treaty between the Philippines and Portugal. Kung totoo na nandun sa Portugal si Saldico. Kasi as of now, walang kasiguruhan ang Philippine government nasaan si Saldico. Ang tanong, bakit hindi nila alam? Nautakan sila ng todo ni Saldico. Don't get me wrong. Itong si Saldico, gustong-gusto ko talagang mahuli, mapawi, para mapakulong, para magkaroon ng hustisya ang taong bayan dahil isa siya sa mga mastermind. Okay? Kaya lang, sa sitwasyon ngayon, parang naglahong bula. Bula ba yan? Bula. Si Saldico. Ang confidential intelligence fund ng gobyerno, magkano? 10.5 billion sa buong gobyerno. Alam ba nila kung nasaan? Wala. Nagpapatulong pa sila sa mga OFWs na kung makita daw ninyo, mga kababayan kong OFWs na nanonood, kung makita daw ninyo si Saldico, picturean nyo siya at i-report kay John Vic Remulla. Hindi nila alam. Granting na nasa Portugal. Wala tayong extradition treaty sa Portugal. At sinasabi ni John Vic Remulla na merong golden visa si Saldico galing Portugal. Meron siyang Portuguese citizenship. Paano siya nakakuha nun? Binasa ko sa regulasyon, kung mag-invest ka ng malaking amount of pera o euros sa Portugal, ayun, makakakuha ka ng golden visa. So, to me, ang tingin ko, VIP citizen si Saldico sa Portugal kung totoo yung sinasabi ni John Vic Remulla. Ngayon, Philippine government mag-request, pwede bang pauwiin nyo si Saldico? Ano sa tingin nyo ang gagawin ng Portuguese government? Ibibigay si Saldico ng basta-basta? Nandun
how many billions o millions of euros na ininvest ni Saldico? Palagay ko hindi. Kaya ito, parang hindi alanganin yung formal request ng repatriation. Kaya ito, nag-iisip na naman sila, United Nations, Interpol. Ang Interpol, hanggang request lang yan. Depende sa state. Example, Interpol ang gumalaw sa kay Tatay Digong. Pumayag ang Marcos Jr. administration, kaya nadala nila si Tatay Digong sa ano. Kasi pumayag ang gobyernong Marcos Jr. Kung kahit nandyan ang Interpol, hindi papayag ang Portuguese government, anong magagawa ng Interpol? Nada. Wala. Ano yung United Nations? Ang nabasa ko lang na post ata ni Senator Lacson, ang Pilipinas daw member sa United Nations Treaty on Against Corruption, something like that. 162 countries ang member daw tayo doon. So baka pwede daw na magpatulong ang Philippine government sa United Nations para yung mga member countries doon makipagtulungan para madala si Saldico dito sa Pilipinas. Kaya lang, again, inaamin ni Secretary Remulla na hindi sigurado yan. Pero it's worth giving a shot. Suntok sa buwan ba? So bakit determinado ang Marcos Jr. administration na pabalikin si Saldico? That's their only chance na may mapakulong na mastermind. Parang nagsabi na si Ombudsman Boying Remulla na mahina ang ebidensya laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Yung may mga ibang kongresista na freeze lang ang kanilang mga assets. Sample, yung magkapatid na Yap. Wala pa namang kaso yung magkapatid na Yap. Garjola, Congressman Garjola, hanggang na-freeze lang ang kanilang account. Kailang walang kaso. Ang nakasuhan lang nila si Saldico at meron ng warrant of arrest. Kaya gumagawa sila ng lahat ng pwedeng gawin para maaresto, mapauwi si Saldico, para mayroon na silang pagmalaki na, yun, nakapakulong na kami. Ngayon, wala silang magagawa na mapauwi si Saldico. Mananatili na ang taong bayan sisingilin ang Marcos Jr. administration dahil si Sara Diskaya lang ang napakulong nila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon mao na ni ang matabagan og yero si Lola. Dako akong pasalamat nga makaatop gid ko. O so mao ni ang balay ni Lola. So makita nimo nga tulda lang. Oh. Ang atop. O ang iyang kuan dingding. So luoy kay ilang kahimtang, oh. O so mao gyud ni ang naa sa sulod, oh. So makita nimo nga kuan lang gyud ang tolda lang gyud ang ilang atop, ang ilang dingding pod. So makita nimo, oh. So mo ni ang ilang kahimtang. So mo ni ang ilang abuhan. So kita mo ipangkuan na lang og gaan karton ang trapal lang gyud ang abuhan. Mo pud ni ang ilang higdaanan. Og karon unsa imong masulti nga natagaan mo giyero nga tulda lang di ay ang inyong balay?
Nagpasalamat ko sa Ginoo nga ikaw gid ang gihimo nga instrumento nga mahatagan gid mi og sin nga makaatop sa among balay. O so makaatop na gyud mo kay tulda lang gyud og pilpod ang dingding ba. So pila na gyud ay ni katuig ang inyong balay nga anong tulda naman lang ang inyong atop. Duha. So duha na ka tuig. Tungod sa among kalisod, kutob ra gid among panginabuhian sa kaon. Oo, so ang trabaho sa imong bana di ay. So mag-uuma lang siya. So pila na imong edad? So 26 na ka. Sige na kay anak. Naa. Sige. Sige, salamat.